Okay, good day. So we will be discussing now about Nova files. So maybe we have new some images that may be beneficial when taking the Kevnar exam. Okay, so we have here proportion CPP installation. So we have here ito yung pang drive ng barko, head astern. Yan, ito yung control box. The main engine, we have reduction gear, shaft generator, propeller shaft, and the propeller rudder. Yan. So yung dadaanan lang natin yung mga parts. We have generator here, 1 to 4. Then main switchboards tayo. So bakit dalawa yung main switchboard? Bakit separate? Okay, bakit kaya? So purpose is pag nasunog yung nandito, usually yan pag for example, meron tayong dalawang booster pump. So yung isang booster pump dito nakakonekta, yung isang breaker ng booster pump number 2 is dito nakalagay. So ibig sabihin lahat ng mga number 1 na mga machineries nandito siguro. Tapos yung mga number 2 lagay natin dito. So separate siya. So bakit? So ang unang purpose niya is para pag may nasira dito, may nasunog yan or may mga damage dyan or may mga grounding or whatever, so pwede mo siyang i-disconnect dito sa gitna para ito na lang yung gamitin mo. So hindi maapektuhan yung mga nandito sa sira na galing doon. Pwede nating i-separate yan. May bus tie yan. Sa bus bar niya may tie. So pwede yung i-disconnect. Okay, papunta ng transformer. So tina-transform niya yung voltage mo dito na low voltage 440 volts to high voltage mga 1000 mga kilovolts na. Yan. Yan yung purpose ng transformer. And then, dadaan siya ng frequency converter. So, yung frequency converter naman is, i-convert niya yung frequency mo ng speed ng azipad mo. So, hindi siya more on voltage yung tinataasan niya or binababaan niya para makontrol mo yung RPM mo. Hindi yung current yung ina-adjust niya to control yung RPM, kundi yung frequency. Okay, so for example, 1 Hz. So yun yung ikot niya. 2 Hz, 3 Hz, hanggang 60 Hz or hanggang 100% ba ng speed na gusto mo. Yan. So meron tayong frequency converter. So ang advantage niya is hindi ka na magkakaroon ng delta Y connection or ano bang connection mo ilagay dyan. Kasi pag yun yung ginamit, medyo mataas yung current na kinakain yung current. So medyo mataas yung mabigat yung current niya. So, ginawa natin is hindi na tayo sa current nagko-control or sa voltage, doon tayo nagko-control sa frequency. Para alalay lang yung takbo niya, hindi siya mabigat para sa generators mo. So, walang overload na mangyayari. And this is the Azipad. This is an electronic device na umiikot din yan 360 degrees. So, pwede mong paikutin yung barko mo, depende sa gusto mo. And then, sabay na siya propeller na rin. And then, ito, rudder na rin niya yan. So, naka-built-in na silang lahat. So, this is a control network papunta dun sa automation or sa switchboard mo or sa automation mo dun sa bridge. Yan. Ito ang power network. Diyan nagsusupply ng kuryente. Another example, we have here 4 diesel generators, 2 switchboard, 2, ano to, may frequency na. So, ito ay AC drive, frequency converter, or AC drive nakalagay. So, maybe this is your voltage or built-in na siguro yung transformer mo and yung frequency converter mo. Or dito naman pala, ibibigay naman pala dito. So, AC drive lang pala to. Wala na siguro tong frequency converter. So, di naman masyadong klaro. So, dito nagbibigay ng kuryente dito sa mga motor mo, motor 1 and motor 2. And then, pwede mo paganahin yung isa para tumakbo yung propeller mo, pwede dalawa. Or pwede maglipat-lipat ka. Okay, may pa naman dito ang gearbox na pwede mong i-declutch or disengage or engage yung mga motor mo. Okay, another one we have here the generator, switchboard, the transformer, frequency converter, and then di ko alam ano to. So yung nagda-drive, baka ito yung motor nagda-drive sa propeller mo. So, pwede rin siyang ma-disconnect. Okay. So ito baka
motor yan. And then dito naman, meron tayong shore connection. So, pag nasa puerto, pwede kang kumonekta sa shore o kung ayaw mong gumamit ng magkaroon ng usok yung barko mo, or gumamit ng generator, or may problema ka sa generator, or for example, nasa dry dock ka, hindi ka makagamit ng generator, so may shore connection ka. So, pag i-connect mo yung shore connection, automatic di-disengage din yung connection mo sa generator mo kasi hindi sila pwedeng mag-connecta kasi magkaiba sila ng hindi sila pwedeng mag-synchronize. Ito naman, twin screw. So, dalawang screw yung propeller mo. Kung ikot nito is papuntang counterclockwise, ito is clockwise. So, hindi sila pwedeng magkaparehas ng rotation, baka yung magkakaroon ng unbalance na yung barko mo, magiging unbalance. So, may separate silang engine to drive them. And then, may separate sila na parang shaft generator or synchronous motor. Ito naman, yung main engine, may gear, and then propeller. Reduction gear. Ito, reduction gear, propeller. So, generator, switchboard, other consumers. Ito, papunta doon. Okay, meron tayong main engine, meron tayong reduction gear, meron tayong propeller shaft and propeller. Okay, pwede yung main engine yung magpatakbo ng propeller. Pwedeng yung main engine tulungan ng shaft generator para patakbuhin yung propeller, kaya may arrow tayo dyan. Pwede rin naman na habang tumatakbo yung main engine, tumatakbo yung propeller, then tumatakbo din yung shaft generator na nagsusupply ng kuryente para sa ating main switchboard. Tapos nakapatay itong dalawang generator dyan, pwede rin. Pwede rin naman na, for example, nagka-problema yung main engine mo for emergency purposes, yung magpapatakbo ng propeller mo is yung shaft generator mo. Ang tawag dito is synchronous motor. Ibig sabihin ng synchronous motor is pwede mo siyang gamitin as a generator, shaft generator, or you can use it as a motor to run the propeller. Yan. Ito yung tinatawag ng PTI and PTO. PTI is equals to, ibig sabihin is power take in. So, yung power galing dito is itutulong ng shaft generator papunta dito sa propeller para tulungan niya yung main engine mo. So, dalawa na silang nagpapatakbo ng shaft propeller mo. Ang PTO naman is power take out. Ibig sabihin na yung pag tumakbo yung main engine, tatakbo yung propeller, tatakbo din yung shaft generator, and then yung shaft generator ang magsusupply ng power papunta sa switchboard natin. O power take off pala. Power take off ata, hindi power take out. So power take out, parang kumakain ka lang. So power take off. Yun. Okay, we have twin screw setup. Yan. So yung generator mo, shaft generator, na pwede mo yung gaming motor. Okay. Ganun din dito. Main engine, reduction gear. Ito yung ating coupling, Vulcan coupling. Ito yung flywheel, Vulcan coupling. Tapos sa loob may clutching dyan. Pwede mong i-disconnect yung isa or i-disengage or engage. Yan. And then dito meron siyang parang nozzle para pagpasok ng hangin mas itutulak niya yung tubig palabas. Na-discuss natin to, parang ito yung nakalagay doon. So, pero to some, this is the nozzle. Okay, para yung hose, inipit mo yung dulo, sisirit yung tubig. So, dito rin, parang lahat ng tubig papasok dyan. So, mas malakas yung buga ng tubig pagkatapos ng propeller. So, this is the Azipad. Yan. So, ABB is the manufacturer nito. Maraming manufacturer ng Azipad. ABB is one of the mga sikat na mga manufacturer niyan. We have here generator, switchboard, and then we have a motor here. So, maybe parang motor siya. Shaft siya dito. Ito yung control niya. Switchboard. Tapos, ito pwedeng umikot 360. Habang umikot din yung propeller niya. Ito yung parang rudder na niya. Parang built-in na yung dalawa. This is another one, another type of propeller, which is the Voigt-Schneider propeller propulsion or Voigt-Schneider propeller. So, habang umiikot siya, nag-change din yung angle ng mga blades na yan. So, pwede mo siyang, pag nag-change mo yung angle na yan, pwedeng itulak niya yung barko pa
sideways, pwede pa forward, pwede pa backward. So, depende sa, so, wala na siyang rudder, kasi yung mismong blades niya, na yan, umiikot yan, and then pwede mo i-change yung angle, depende sa gusto mo. Okay, so you can search naman sa mga YouTube, merong mga moving na mga videos about Voigt Schneider na mas klaro para malaman mo kung paano siya gumagana. We have here ship COGES, Combined Gas, Electric, and Steam Propulsion System. Yan. So, combined gas, electric. So, ito yung steam natin. Ito yung galing sa boiler, bibigay ka ng superheated steam dito, and then tatakbo yung turbine. Tapos yung turbine tutulong para tumakbo yung propeller mo. Tapos yung combined gas electric, ito naman siguro yung gas mo. Gas electric. So, ano mang gas? Gas turbine ibig sabihin nun. May gas turbine ka dyan. Yung electric, di ko makita. Baka itong isa, di ko sure. Ito kaya? So, basta. So, magtutulungan yung tatlo na yan, yung gas turbine, electric motor, and steam propulsion to run your propeller. So, pwede isa lang yung gamitin mo. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. COGES on LPG, yan. We have container ship. Ito palang forma ng container ship. Yung mga bones niya, parang ganito yung forma. Diesel electric. So, meron tayong diesel engine dito na generator. Switchboard. And then, ano to? Transformer siguro. Ito, battery. Parang ganon. And then, ito yung motor driven. Tapos, nagda-drive sa propeller. This electric PEM. Yan. May dalawang engine. Nagra-run dito sa propeller mo. Diesel electric. May diesel engine. May electric or generator. Oh. LNG. Ito naman. Ito yung LNG na two-stroke engine yung ginagamit. So, dual fuel engine na yan. Ito yung LNG carrier na dual fuel electric propulsion. Mayroon tayong 4 na generator. Dual fuel electric. Tapos fuel niya, dual fuel siya. So, pwede siya yung HFO na, pwede siya yung liquid na fuel. Pwede rin siya yung gas na or LNG fuel. Dual fuel na siya pero electric yung propulsion niya. Yan. So, motor to. Yan. Ito naman, LNG carrier na steam turbine. So, dual fuel. So, yung steam turbine natin, ito yung steam turbine. Ito yung boiler mo. Tapos, yung pinapakain mo dun sa boiler mo is yung LNG. Pwede rin yung liquid fuel. Kaya naman yan ng boiler. Tapos, yung steam na ma-generate niya, yun pupatakbo sa steam turbine mo for propulsion mo. Yun. Offshore force slug motor. So, saan yung slug dyan? Okay, next. Roar propeller. Ano yung roar propeller? Baka ito yung roar propeller. Counter flow. Parang counter propeller, dalawang propeller. Parang ganun. Counter. Pero iba naman yun. Contra rotating propeller naman yun. Rower. Rower propeller. Voigt Schneider, ito yon. Umiikot yan. Tapos, depende sa angle ng blades. So, pwede mo itulak yung barko left, right, sidewards, forward, or backwards. Yan. Tanker, two-stroke. Ito yung two-stroke. Tapos, may propeller doon. Tanker vessel. So, makita natin tanker vessel is protected itong part. Kita mo, para siyang naka-watertight bulkhead siya. Ibig sabihin, pag may sunog dito, hindi pwedeng maapektuhan yung sa harap, which is kargada mo. Tanker ka pa naman, gasolina dala mo or diesel dala mo, sabog ka. Diba? So, may protection. Ito naman, parang ito na yung pwede siyang maging dito, parang pwede siyang maging pump room yan. Pump room dyan, tapos dito na yung kargada sa harap, pwede. Ito naman yung water jet. Yung sinabi ko kanina, parang yung nozzle ng hose, inipit mo yung dulo, so magiging water jet yon. So dito rin, parang yung tubig galing dito, maraming tubig dyan, naiipit dito sa dulo, nozzle kasi yan, naiipit. Pagbuga ng tubig, so malakas na
yung water jet na yung flow. Tapos ito yung ginagamit ng mga ocean jet, mga jet na mga barko. Passenger na jet. We have here a gas turbine. Okay? Dual ba? So kung dual propeller yung makinang yung barko mo, so kailangan tumatakbo yung dalawa. Pero since hindi sila connected sa isa't isa, baka isang propeller lang to. One propeller. So meron tayong gas turbine dito. Pwede mo siyang i-engage yung gas turbine para siya yung magpapatakbo sa ating CPP, Controllable Pitch Propeller. Pwede rin naman yung diesel mo yung i-engage mo dyan. Ito yung cup coupling niya. Fluid coupling. Ito yung flexible coupling niya. Yung parang Vulcan coupling niya. Flexible coupling. So, flexible coupling, ito yung fluid coupling. And then, SSS clutch. Social Security System clutch. Yan. So, yung clutch mo, yan yung mag-engage or disengage mo yung clutching mo. Yan. So, pwede ito yung gagamitin mo pagpatakbo ng propeller mo or pwede rin yung gas turbine. Okay, pwede rin. May brake din pala to. Pwede mo i-brake yung gas turbine mo. Usually, bini-brake yung gas turbine pag patay na siya, ilagay mo sa brake, baka biglang tumakbo. Yan. Okay. Cogas. Okay, we have here combined gas turbine, electric, and steam. So, pwede yung boil off gas mo o yung mga singaw mo galing doon sa tangke ng LPG mo or LNG mo, yung mga singaw doon is dadaan siya ng boil off gas compressor, kino-compress siya, at tapos yung boil off gas, yun yung pinapakain sa dual fuel diesel mo. Pwede rin yung liquid fuel like marine gas oil, MGO, pwede rin yung diesel oil, pwede rin yung HFO dyan. Yan. So, dual fuel yan. So, yung diesel mo, papatakbuhin mo yan para mag-generate ng electricity papunta sa electrical distribution. So, and then papunta din ng propulsion. So, yung propulsion mo dito is usually electric to siya. Okay? And then, pwede rin na yung boil off gas mo or diesel liquid fuel mo is pakain mo dun sa gas turbine. So, pag na-generate ng electricity yung gas turbine, yun yung gamitin for propulsion. Pwede rin yung usok ng gas turbine, yung usok ng generator mo, yun yung mag-create ng steam doon, di ba? And then bibigyan mo pa ng apoy mula sa boil off gas, boil off gas, so mas lalong superheat yung steam mo, di ba? So ito yung economizer natin. Tapos sabay na boiler na rin siya. So ang tawag diyan is a composite boiler. Ibig sabihin ng composite boiler, pwede mo siyang gamitin as an economizer using exhaust. And you can also fire or put a fire on it. Pwede mo siyang ligyan ng apoy or oil-fired boiler. So, combination of an oil-fired boiler and exhaust gas boiler is what we call as a composite boiler. Tapos, yung superheat na napoproduce niya na steam is yun yung magpapatakbo sa steam turbine natin. At papainitin niya rin yung ibang mga steam loads. Ano yung mga steam loads? Yung mga shower, yung mga fuel na kailangan i-heating, or langis kailangan i-heating, or ano ba yung pwede mong i-heating. Okay? And then, pag tumakbo na yung gas turbine mo, tatakbo rin yung generator niya, and yun yung magsusupply ng propulsion. So, pwede tatlo yung gumagana for propulsion, pwede isa lang, pwede dalawa. So, it's your choice, your music. Ito naman, CODAG, combined diesel and gas, or CODOG, combined diesel or gas pala. Diesel and gas, diesel or gas. CODAG and CODOG. So, punta naman tayo sa CODAG. Ano ba yung CODAG? So, meron tayong diesel engine dito. So, pwede isang diesel engine magpatakbo ng dalawang propeller mo. Pwede yung dalawang diesel engine patakbo ng dalawang propeller mo. Pwede yung isang gas turbine, siya yung patakbo ng dalawang yan. Or pwede yung tatlo magpatakbo. So, sabay. Combined diesel and gas. Pwede sabay yan tatlo. Gas plus diesel, pwede. Pwede gas turbine lang. Pwede dalawang diesel. Pwede isang diesel lang. Okay? Pero kailangan dalawang propeller yan para pantay yung takbo mo. Kasi pag for emergency, pwede isa. Emergency naman. Pero pag normal na, dalawa yung patakbuhin mo propeller para balanse yung takbo ng barko mo. Kasi pag sa kabila lang yung patatakbuhin mo, mayroon yang liliko lagi yung barko mo. So adjust mo na naman sa rudder. So pangit yun, di ba?
Pero emergency, pwede. You can use one. Pero normal, dalawa yan. Or, kasi dalawa naman para pantay, para balance yung barko mo. Okay? Next, we have the code lag, combined diesel, electric, and gas. So, ito yung diesel, dalawa. Tapos yung diesel, magpa-power nung electric. Pwede. Tapos yung electric mo, pwede yung isang electric lang patakbo ng dalawang propeller. Pwede dalawang electric for 2 propellers. Kung gusto mo talaga maka-less, syempre, so for fuel economy, isang motor can drive 2 propeller. That is for economy. Pag medyo nagmamadali ka, dalawahin mo na. Pag medyo bagyo or may mga additional load, pwede ka mag-gas turbine. So it's your choice. Okay? Ito naman, 4 yung diesel generator niya. Yan. Ito naman is combined gas and gas. So may gas turbine ka dito, may gas turbine ka dito. Pwede isa lang yung gamitin mo, pwede dalawa yung gamitin mo, or pwede mong ilipat-lipat yung paggamit mo. Okay? Ito naman is steam and gas. So ito yung steam mo. So ito yung boiler mo. Produce siya ng superheated steam, patakbuhin yung turbine, steam turbine, and then tatakbo ng propeller mo. Pwede rin yung gas turbine na yung paggamitin mo. Okay, it's your choice. Pwede rin yung dalawa, sabay. Okay, we have the gas turbine virtual layout. Hindi ko alam yan. Virtualing. Okay, so let's get to the parts. We have here the gas turbine, number 1. Number 2, we have the diesel generator. Or diesel engine pala, diesel engine. 3, we have here the flexible coupling. Yan. 4, we have the, ito yung parang reduction gear mo. Diba? Gearbox, yan. Pwede. 5 is your SSS clutch, Social Security System. 6, may 6 ba? Ito, 6 is your CPP propeller. Yan. Coges. Same lang to kanina ata. Oh, ito, same lang kanina. Dual fuel diesel engine. We have dual fuel na gas turbine and gas fuel na composite boiler. Hydra Frigate. Frigate, parang panggera ata to. Frigate, di ba? So we have here diesel generator for electricity. We have gas turbine, dalawa. Pili ka lang dyan. Pwede rin main diesel, yung diesel engine din yung gamitin mo. Pwede rin. For your propeller, you can have, tapos yung main diesel mo at yung gas turbine mo is naka sound absorbing capsule, naka-box yan para hindi maingay. Kasi pag gera, malalaman na may kalaban kasi maririnig ka, di ba? So, meron ditong flexible coupling, self-shifting synchronized clutch. So, meron tayong coupling tayo dito. Meron tayong clutch. Pwede mo i-clutch to, mabilis. Babain mo yung RPM, reduction gear. May thrust bearing dyan to absorb the thrust force. Meron tayong shaft generator dito. So, pag umikot yung shaft, mag-generate din siya ng electricity. So, pahinga mo na yung DG mo dito sa harap. Yan. And then, yung rotation niya is, hindi sila same yung rotation, pa-counter yung rotation nila para pantay yung barko mo. Kasi kung puro sila pa clockwise, for example, may tendency na magkakaroon ng twisting force yung barko na pwede kang, kunting tulak na lang ng dagat siguro, pwede kang tumaob. Okay, power generation system, we have here DG1, DG2, we have here parang gas turbine or steam turbine, di ko sure. Ano yan? And then we have here, ito yung, baka ito yung turbine na rin. Maybe this is steam turbine. Oh, may pangalan pa dito. Okay, meron tayong pangalan to. You can have your power from the shore. This is a shore connection. We have DG1, DG2, shaft generator. Yan. We have the turbine generator. So maybe this is steam turbine or gas turbine. Depende. Pero usual sa TG is steam turbine yan. And then we have the emergency generator. Okay, yan. So at the moment, yung ginagamit nilang for, since tumatakbo yung main engine mo, so yung ginagamit nila for power generation sa buong barko is the shaft generator. Pahinga yung lahat ng other sources of power sa barko. Ano to? So meron tayo ditong 3 generator. Hindi ko alam ano yung nood generator. Nanonood yung isang generator. This is maybe the emergency generator. This is the switchboard.
we have the shaft generator, the reduction gear or the gearbox, the main engine, and the CPP. Yun. Meron tayo ditong apat na engine, tapos gearbox, may shaft generator, and then dalawang CPP. Ito isang CPP, ito dalawang CPP. Pero dalawa lang yung engine niya. V-type, dalawang V-type. Ito isang apat na inline engine. Ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cylinder inline diesel engine. Nakarekta sa ating CPP. So, twin screw yung kon mo. So, tumatakbo yung dalawa. So, para sa inyo, saan kaya ang pinakamaganda? Dito may V-type. Meron pang engine separate dito. Tapos may shaft generator. Yan, ang rami nitong dia. Sumusubra ka na. Okay, SCANA propulsion system configuration sa Polarcos. Baka barko yan. We have the switchboard, frequency converter, electric motor. Frequency converter, electric motor. So, dalawang electric motor per propeller. So, dalawang propeller, apat na electric motor. So, may spare kang isa. Okay? Pwedeng sabay, apat pagganahin. Pwede rin. Okay, here we have the SB, which is the propeller shaft bearing or intermediate bearing. Ito yung thrust block natin. We have PS, which is propeller shaft. Ito. Ito is the forward seal. FB is the forward stern tube bush. Ito yung shaft mo. Ito yung aft stern tube bush. And then, aft seal. Yan. And then, propeller. Okay, ano to? So, this is, i-search nyo lang itong vergrotting under the journal. So, maybe this is the stern tube. Ito, stern tube to. Okay, kita naman natin. Okay, stern tube. Meron tayo ditong forward seal. Meron tayong dalawang aft seal. Ito pala yung forward seal. Tapos, meron tayong tawag dito, langis sa gravity tank forward ng forward seal. Meron tayong aft seal and then meron tayong dalawang gravity tank, the low gravity tank and the high gravity tank. Yan. So, pag lubog yung barko, mataas yung dagat sa labas, mag-high gravity tank ka para yung pressure ng dagat is ma-overcome mo ng level ng langis mo. Pag nakalutang naman yung barko, so pwede kang gumamit ng low gravity tank. And then kung gusto mong kargahan yan, meron tayong tangke dyan, pwede mong kargahan yung ating gravity tank. Okay? Meron ditong drain, pwede kang kumuha ng sample. Check lang, baka may tubig na yung stern tube mo, stern tube oil mo, so at least ma-check mo. Okay? So, nandito yung aft seal niya. Ito yung aft seal, siguro. Tapos, may mga pinagsasabi siya dyan. Hindi ko maintindihan. Okay, ito. Number 1 is the header tank. 2 is the, actually, hindi to. Tama. This is, mali ata to. This is the high gravity tank, the low gravity tank. Number 3 is the forward seal. Low gravity tank, forward seal, pwede. Number 2 is the aft seal. Kasi sa aft siya na-connecta. And then dito, tingnan mo sa likod. So, aft seal, low gravity tank. Ito yung high gravity tank sa aft seal. Sa aft kasi siya nagsiseal. Yan. Pump, itong number 5, may filter dyan, may sump tank dyan, or storage tank. Yan. Ito yung propeller shaft. Okay, ano to? Airspace panel. Nagbibigay din siya ng hangin sa gitna ng ating stern tube. So, yung harap ng stern tube is the forward seal. Sa likod is aft seal. Sa gitna is hangin. Ayos hangin. So, pag if ever nag-leak yung oil mo dito papunta dun sa hangin na side, pwede mo siyang higupin. Sa solenoid valve with drain. Pwede rin sa drain. So, yan. Forward seal na gravity tank. Aft seal, low gravity tank. Aft seal na high gravity tank. Ano nga ito? Water level ba to?
A. Header tank with alarm. B. Settling tank for aft seal. Parang may aft din pala to. Aft nga. Yan, konektado. So, ito yung settling tank ng aft seal. Meron tayong A, ito yung header tank with level alarm. Sa low gravity to, ito yung high gravity tank. C is tank for forward seal. Ito, tama. D is sump tank or storage tank. E is emergency header tank with level alarm. Naging emergency na pala to. Pero usually sa mga barko, dalawa yan, low gravity at high gravity. Ito yung harap ng ating forward seal. May tangke dyan, tapos may sight glass. Doon sa sight glass, makikita mo, kailangan nasa gitna yung langis dyan. So makita mo, tama yung. Tapos hindi siya nagbabubbles, walang mga tubig, something, or hindi siya nagiging puti yung kulay. Ibig sabihin, nagmimix na yung tubig dyan. Yung forward seal. Ito naman ito yung sa aft seal naman to. Ito yung ito yung sa aft seal eh. Ito konektado sa taas. So medyo na zoom in siya masyado, so di kita. Yan, kita yan. Ito yung low gravity tank, ito yung high gravity tank. Pili ka lang dyan para sa aft seal mo. And then sa forward naman, ito yung forward seal mo. Pero bakit dyan nakalagay? So, yan yun na. Dyan siya nakalagay. Pero sa harap yan dapat. Meron tayong cooler, lube oil pump, automatic magkarga dyan. And then, sump tank dito. Pwede ka rin punuin mo pwede mo rin kargahan yung sump tank mo. Make-up pump. Merong make-up pump dyan. And then, makita dito yung differential pressure ng seawater sa labas at ng lube oil mo dito sa gravity tank. Dapat, palaging mas malakas yung pressure sa gravity tank. Mas mabigat dapat siya. Kasi pag yung seawater na yung mas mataas, ibig sabihin na pumapasok na yung seawater sa stern tube mo. So, pag medyo mataas na yung pressure ng seawater, lipat mo agad sa high gravity tank para ma-overcome mo na ulit yung pressure mula sa labas. Para ma-prevent yung seawater na pumasok sa main engine mo. Azipad. Okay, yan ang azipad. Sa loob dyan, meron yung dyan ka dadaan para, dyan ka dadaan para makapag-maintenance ka sa loob. Okay? So, meron pala dito sa loob, sa taas niya, meron tayong cooling fans, cooling air trunk. So, may cooling fans yan para palaging malamig yung motor niya. Hydro coolers pa. So may hangin, may tubig pa na cooling. And then, slip ring unit. Nandiyan yung slip ring. Hull plating. Pad submerged part. And then, hydraulic steering motor para mapaikot mo siya. Yun. Ito yung mga azipad natin. Wow. Ganda. Pwedeng umikot dito sa kabila. Yung isa doon sa kabila. Bahala kayo. Maglabanan kayo dyan. Yun, ang lalaking mga azipad. Ito, 3 atang azipad tong barkong to. Ito, 1, 2, 3, 4 na azipad. Celebrity Reflection cruise ship na ang pangalan is Celebrity Reflection yung pangalan. Wow. ABB yung supplier nila ng kanilang azipad. So, bakit azipad yung ginagamit ng mga cruise ship? Hindi yung mga main engine na malalaki. Okay, una is to lessen the vibration, to lessen the noise para relax yung mga sumasakay dyan. Siyempre. So, ito yung power supply niya and then control network. Yan, nakita na natin yan kanina. Yan, ang ganda. Okay, ito yung control. Nakita na rin natin kanina. Mas malaki na ngayon. Ito yung control panel. Ito yung automation niya. So, automation pala to. Yan, nakita na natin. Tapos, may hydraulic system siya pag activate ng gear shift niya. Pwede mong gear A or engage, disengage. Yan. And then may shaft and stern tube system with hub and blade. Ooh, then CPP pa siya. Makita naman natin na CPP. Yun. So that's it. So I hope you learned something today. A new video, a new learning. And I hope sa pagsampan yung barko is magagamit nyo ito lahat. God bless and see you on our next video. Bye-bye.